Dati takbo ng takbo, layo sa'yo, paastig lang ako. Puno ng galit, reklamo, pero wasak pa rin sa dulo. Ikaw yung kumatok sa pinto, tahimik pero sobrang totoo. Binigay lahat sa krus, kaya ngayon sa'yo ako susuko. Radikal na pag-ibig, Jesus, sa'yo kami buhay na handang magsuko. Lahat pati luha, pati ngiti, mamahalin ang kaaway kahit masakit sa dibdib mo. Singon namin ang Diyos na buhay, handang magmahal ng solid. Magandang araw mga kababayan. This is 11th Rock Punzalan Investigative, and today we will be talking about seeking the truth, context, revelation, because all of the truth leads back to Jesus Christ. And today, napakaganda ng topic na meron tayo mga kapatid, and that is, meron bang mga dinosaurs sa Biblia? And when we talk about dinosaurs, isa po ito sa mga pinakasikat na topic regarding science and history. However, when you discuss this as a Christian, as a believer, this is something na medyo mahirap ipaliwanag. Mahirap itong i-harmonize mga kapatid pagdating sa salita ng Diyos. Sometimes it brings to question yung doktrina ng Biblia. Totoo bang may Diyos? Kasi kung merong dinosaurs at merong evolution, paano magkakaroon ng Diyos? Paano magkakaroon ng Biblia? And today, God will give us clarity, mas maintindihan natin kung ano po talaga ang kalooban ng Diyos regarding sa usapin ng mga dinosaurs. And when we talk about the dinosaurs in the Bible, isa po ito sa mga bagay na mahirap ipaliwanag sapagkat marami pong sa ating mga Kristiyano ay wala talagang background sa bagay na ito. However, the Lord says to us in Job chapter 40, that there was this behemoth, meron po tinatawag na behemoth, at ito po ay mas mapapaliwanag mamaya sa atin kung ano ba yung relationship ng isang behemoth regarding sa usaping dinosaurs. And another one will be the Leviathan. The Leviathan actually is another name for what they call the dragon. And later on, we will be able to understand this because ito po isa sa mga sikat na topic even in the ancient times, in different territories, in many eras, like in Asia, in Europe, in Africa, in the Americas, and even in the Middle East. Magtataka tayo kasi similar descriptions about this flying serpent who's got fire on its nostrils, and same legends. Iba't iba lang minsan ng pangalan, pero same description. And also, malalaman natin yung ebidensya ng may mga tao nung unang panahon, during the ancient times, sometimes in the cave drawings, sometimes in the carvings. Later on, we will take on yung tinatawag nilang Ica stones and yung Paluxy River, yung human footprints together with dinosaur prints. And also, anong kinalaman kaya kapatid ng Noah's great flood and the dinosaurs itself? Ito pong mga fossils na natatagpuan ng ating mga paleontologists, ng mga archaeologists, paano kaya nila ito na-discover? At anong kinalaman nito sa Noah's Great Flood? And kung sakaling, totoo nga na sinabi na inutusan ng Panginoon na ilagay ni Noah ang mga animals sa Noah's Ark, paano kaya nakarating sila doon? Paano gagawin niya? At ano kaya yung mga pwede natin maging idea rito sa bagay na to? Kung totoo nga nangyari po yun. And lastly, kung totoong may mga dinosaurs, saan sila nanggaling? At sila ba'y nilikha? Nilikha ba sila ng Diyos? O sila po ay galing sa evolution? And today, we will have better understanding on these things. And did humans walk with dinosaurs according to the scripture? Mapapatunayan ba natin mga kapatid today na totoo bang may mga dinosaurs kasama ang mga tao noong unang panahon? Ito pa'y matatagpuan ba natin sa salita ng ating Diyos? And in Genesis 1:24-25, God said, "Let the earth bring forth living creatures according to their kinds, livestock and creeping things, and beasts of the earth according to their kinds." And it was so. And God made the beasts of the earth according to their kinds, and the livestock according to their kinds, and everything that creeps on the ground according to its kind, and saw that it was good. So, malinaw po na sinasabi ng Panginoon na kinreate niya
ang mga creatures, ang mga creeping things, ang mga beasts of the earth and all its kinds in day 6, in the creation timeline ng ating Panginoon. Pero it puts into question kung totoo bang may dinosaur sa Bible. But if you look closely, there was this, what they call the behemoth in the Bible, in Job chapter 40, a creature with a tail like a cedar tree. So it's basically Job chapter 40:15, and then 17 to 18. It says, let's focus on these passages. Look at the behemoth, which I made along with you, and which feeds on grass like an ox. Its tail sways like a cedar. The sinews of its thighs are close-knit. Its bones are tubes of bronze. Its limbs like rods of iron. Now, when we look at this passage, there are, I would say, many misinterpretation on this ng mga kilalang Christians, believers. Sometimes they want to harmonize na totoong nanggaling tayo sa evolution, and they believe na hindi po nagkaroon ng dinosaur sa Bible. And sometimes they interpret the behemoth just as a hippopotamus or an elephant or a rhinoceros. The problem with that, kapatid, is when you look at the tail, kasi binanggit dito yung buntot, yung tail. And ang description dito, it sways like a cedar tree. Mind you, kapatid, isa pong higanteng puno ang cedar tree. Matangkad na puno, matabang puno, at mabigat. Meaning, when you look at the tail, yung buntot po ng isang hippopotamus and the elephant and the rhinoceros, the rhinos, ay hindi posible po ang liliit ng kanilang mga buntot, hindi po pwede maging cedar tree ang comparison nito. No? Sabi po nila, this is only a not a literal translation, but we beg to disagree because God gives us this very basic na description ng isang behemoth, kung ano po yung behemoth na yan. And isa po sa mga binanggit dito sa Job chapter 40 is yung bones niya, yung buto, ay like tubes of bronze, limbs like rods of iron. And when you study the bones of dinosaurs, parang nga po itong mga tubes of bronze, na parang hollow ang loob niya, parang yung loob niya ay parang butas, na may mga structure sa loob. Pero basically yung bumabalot sa na buto rito ay talagang parang tube ang dating. However, this is very much different sa mga buto ng mga hippos, ng mga elephants and rhinos. And therefore, we believe, kapatid, that this is a basic description of a dinosaur. More likely, you could say that this could be a Brontosaurus, a Diplodocus, or a Brachiosaurus. We believe that this is a basic description of the Lord regarding a dinosaur. So, malinaw, kapatid, binabanggit ng Lord ang mga dinosaur sa kanyang salita in the Bible. Another is the Leviathan or the dragon. In Job chapter 41, it says, "Can you pull in Leviathan with a fish hook or tie down its tongue with a rope? Its snorting throws out flashes of light. Its eyes are like the rays of dawn. Out of its mouth come burning torches. Sparks of fire shoot out. Smoke pours from its nostrils as from a boiling cauldron. Its breath sets coals ablaze, and flames dart from its mouth. It makes the depth churn like a boiling cauldron. It leaves a glistening wake behind it. One would think the deep had white hair. Nothing on earth is equal. A creature without fear. It looks down on the haughty, and it's king over all that are proud." And kung titignan natin siya, parang imposible naman, kapatid, kasi parang binabanggit dito na yung Leviathan na to ay merong mga apoy na nanggagaling sa kanyang nostril. At sinasabi nga parang, kumbaga sa he sneezes out flashes of light. Diba? And its eyes are like the rays of dawn. Para siyang hindi scientific, kapatid, itong pag-uusapan natin. But when you look at science, the creation of the Lord, throughout history, you can see a lot of mga creation ng Panginoon na parang imposible. For example, mga kapatid, yung bombardier beetle na merong bomba sa kanyang behind. And what what the bombardier beetle does is meron po siyang minimix na chemicals, and yung chemicals na to, pag na-mix niya, nagpo-form ito ng explosion or a weapon for explosion. Same with the electric eel.
when you look at the electric eel, it can generate electricity. Now, when you look at it, yung mga brain ng mga animals na to, hindi naman ganun ka-advanced for them to be able to, kung sakasakaling totoo man ang evolution, to create such scientific anomaly. No? But it gives us an example, kapatid, if we look at God's creation, that things like this can happen. And it's not very far off for us to understand kasi throughout ancient history, they've been talking about a dragon. Di ba? Marami pong ancient nations and cultures, traditions, they talked about the dragon. And basically, nakikita natin dito na description ng Panginoon ay about a dragon. Yes, there is another spiritual dragon, basically Satan, no, na pinag-uusapan sa Biblia. But there is also, we believe, a literal meaning for an animal na binabanggit po ng ating Panginoon dito, at ito po yun. No? So, when we look at the terrifying lizard or the dinosaurs term na binigay po ng science sa atin, in the old times, it's basically just a dragon. No? Ancient civilizations and the dinosaurs. So, we also believe that during that time, can you imagine, hindi pa po uso yung mga paleontology, yung archaeology, wala pa po masyadong mga scientific methods na magagamit para patunayan yung about the dinosaurs. And they didn't have the equipment para hukayin, yung malalalim na hukay at malaman nila yung about the dinosaurs. But basically, when you look at it, yung ancient carvings, katulad sa Ica stones, sa Acambaro figures in Mexico, meron po mga usapin regarding sa dinosaurs, and meron silang mga carvings, may mga iniwan silang ebidensya, mga evidence. Even yung mga ancient legends and texts, mga books, they've been talking about it, like the I'm not sure how to actually pronounce this. It's Quetzalcoatl or Atlus. Ito po ay isang feathered serpent in the Mesoamericans. And yung dragons, pagdating sa China, di ba? Ang hilig-hilig ng mga Chinese, ng mga Japanese, they talk about dragons every time. Even the Indians, they do have the Mahabharata na binanggit nila yung tinatawag nilang Ashvathama at Makara na nabubuhay daw po in the rivers. Ito pong mga great and enormous reptiles. Ano? And then so many ancient traditions. And later also, we will talk about yung mga dinosaurs, kapatid, na merong kinalaman doon sa scientific basis, kung talaga bang scientifically based yung pag-aaral natin ng dinosaur nowadays compared, no, yung katotohanan. Kasi may mga mali po na pag-aaral dito sa dinosaurs, mapapatunayan natin mamaya yun. And another, even historians na kilala po natin, katulad nila Marco Polo at ni Cassiodorus, they've spoken about the dinosaurs. They've spoken about technically dragons, ano? And these are highly prominent and kilala, no, na mga historians tulad nila Marco Polo. So una, yung Ica stones, pag-usapan natin yung Ica stones. There were 15,000 engraved stones in Peru depicting human interactions with dinosaurs. So meron dito, may mga iba, nakikita natin ito sa screen natin, Triceratops, Stegosaurus, and long-necked sauropods. Some were being ridden, no? May mga nakasakay na mga tao doon sa mga dinosaur na to. And these stones were discovered in 1535. Now, there were debates about the authenticity of this, but we know when it comes to science, at alam po natin yan, the Smithsonians, they are infamous, no? Pagdating sa mga usaping anything that disproves their own version of science, they will also try to disprove yung mga nadidiscover. For example, kapatid, there were times, kapatid, na giants were reportedly seen by people, and it was reported by main news outlets in America, in the United States of America. But after those reports were actually, the talks about it were shut down. Hindi na po ito napag-usapan, pinigil na yung usapin dito. Pero hindi po nila madidinin na ito po yung naglabas sa dyaryo. Yung mga evidence, sometimes may mga pictures pa ng mga giants. And even yung mga, there were reports, kapatid, na yung mga remains ng mga giants ito ay itinago po ng mga taga-Smithsonians. Why? For one thing, kasi, kapatid, one thing that we have to understand, if science can disprove anything
that the Lord says in the Bible, that then they can already disprove God. The main agenda here, kapatid, is that one thing that we must understand is science is also a religion. Religion din po, kapatid, ang science. And so we must be vigilant in understanding these things. That's why they try to hide things from us. And they will disprove things that we see in this world. That's why we have to be vigilant. We have to search for the truth. That's why we're doing this investigative. And malinaw po dito sa mga engravings na to, that these ancient peoples who made the Ica stones, they saw the dinosaurs by their own eyes. Another will be Acambaro figures in, I believe this is in Mexico, 33,000 small ceramic figurines found by Waldemar Jolsrud in July 1944. And yung mga, pag titingnan natin siya, talagang mukhang mga dinosaurs, yung mga figurines na ginawa na ito. Yes, and of course, syempre, they're trying to disprove it again. Another way of silencing the truth. And lastly, yung Paloxy River. There were human footprints that were discovered together with the dinosaur footprints. These were tracks in Glen Rose, Texas, claimed to show human and dinosaur footprints side by side. Ito po isa po sa mga mabibigat na discovery ng mga paleontologists. They were very happy about it, to talk about it, that they saw so many dinosaur footprints. And lo and behold, as they were trying to search everything, they saw some human footprints. So, they already concluded it as science. So, nakita nila yung mga footprints ng mga dinosaurs, kapatid. Pero nung may nakita silang human footprints, they said, ay, ito po yung mga artificially made na to. Hindi na to totoo. Ang totoo lang dito yung mga dinosaur footprints. Can you see, kapatid, yung pattern kung paano po nila tayo niloloko, no? And so we have to be vigilant about these things. Kasi at the end of the day, they're not only trying to disprove the discoveries, they're trying to say that there is no God. That's their main agenda, because Satan, the enemy, is a liar. And kapatid, regarding the fossil layers, the geological layers na meron tayo sa buong mundo, no? Can Noah's flood explain the fossil layers? Kasi ang explanation dito throughout millions of years, yung sedimentation, kapatid, di ba? Iba't ibang process sa buong mundo, nag-cause ito ng pagpo-form ng sedimentary rock layers worldwide, na nagiging dun nila binibase yung mga timelines natin, di ba? Yung mga Jurassic period, yung mga Triassic period, at marami at iba't iba pang mga periods ng ating geological timeline. They place in the dinosaurs, di ba? And then later on, it evolved, naging advanced animal ito, naging mas maliit daw, according to some catastrophe, na-wipe out ang majority ng mga dinosaurs, at later on, nag-evolve ito sa mga iba't ibang klase ng mga animals, until nag-evolve na raw ito sa humans, di ba? After some years. However, we beg to disagree, kapatid. We do not believe in that, because at the end of the day, their main goal again is to disprove God, because the Bible itself is giving us an idea na ang mundo po natin ay bata pa. We have a young earth, kapatid. We're just almost 6,000 years, kapatid. Not millions and millions of years na gusto nilang ipakita. And so sedimentary rock layers found worldwide, often containing billions of fossils, are best explained by a global catastrophic flood. Kaya natin ito nasabi, kapatid, kasi yung rapid, kapatid, na erosion ng mga soil structures, ng mga mountains, ng mga land features, kapag siya po ay nagkaroon po ng catastrophic global flood na mabilis, very forceful, it can create layers, deposit massive amounts of sediment, and it buries plants and animals in sequential layers. This is what we believe, kapatid, that the Great Flood caused these fossilized layers or geological layers na yan, na mali ang kanilang understanding about this. And later on, we will have more evidence on this. And this theory actually is supported by prominent scientists. Hindi lamang po from scientists who do not believe in God. There are scientists who believe that this theory about the Great Flood of Noah ay nag-cause nitong fossil layers. Number one dyan si Henry M. Morris. We have also John C. Whitcomb, George McCready Price, and Andrew A. Snelling. And kapatid, when we talk about science is supposed to be true, truthful, proven,
And wala pong fallacy, no? Hindi po to walang hoax, walang kalokohan pagdating sa science kasi this science it goes through the scientific process and kailangan niya na papatunayan. However, when you look at the science of the dinosaurs and the evolution, may mali po sa mga science po nila. Kasi throughout the years, we can see in the 1950s, they're trying to portray to us na yung mga dinosaurs, they look like a lizard. Di ba? Meron tong scale, may mga scales, may mga reptilian skin, and then lizard-like posture, yung kanya medyo yung pagkakatayo niya para sa talagang lizard, and cold-blooded yung kanyang appearance. But later on, from the 1950s to the 2020s, they've been changing yung appearance. Kung mapapansin nyo, pagmasdan nyo, hanapin nyo sa Google, yung itsura ng T-Rex, yung itsura ng mga raptor, nag-iiba yung itsura nila. So from dati na parang reptile na reptile, unti-unti ginagawa na nilang bird. That's why science cannot be trusted. Only true science can be trusted, but the science perpetrated by these people who's trying to hold information from us to disprove the Lord, it cannot be trusted, kapatid. You cannot trust it, kapatid, sapagkat they're trying to change it every time to so that it will harmonize with their own narratives. It's very important for us to understand, kapatid. And hindi po millions of years, thousands of years lamang ang pinag-uusapan natin, kapatid, when it comes to our own timeline. Now, kapatid, sasabihin mo, parang imposible naman, kapatid, na hindi millions of years, dapat thousands of years kasi yun yung napag-aralan na eh. Yun yung nakasanayan natin sa science. However, this is one big proof for us to understand na talagang may kasinungalingan. Why? In one of the major discoveries na nakita nila nung sila po'y nagukay ng mga fossils, I believe this was a T-Rex dinosaur, soft tissues, blood vessels, and red blood cells have been discovered inside dinosaur bones. These delicate materials should not survive for millions of years. This discovery, along with serious inconsistencies and carbon dating, strongly challenges the conventional millions of years timeline. Ano po ibig sabihin nito, kapatid? No? If you see blood or yung hemoglobin, yung cells ng ng blood natin, kapatid, no? Na makikita mo sa ating mga red blood cells, ay hindi ko na po dapat nakakakita ng mga soft tissue, ng mga blood vessel, ng red blood cells. Kasi meron po tinatawag na decomposition, number one, decomposition, oxidation, at marami pang chemical process that happens within the timeline na namatay ang isang creature o isang tao. Diba? Pag namatay siya, nagde-decompose yan, nag-oxidize yan. However, if you see something in it, probably medyo bata pa yung creature na yun. Kung may nakita ka pa ng blood vessels, may nakita ka pang soft tissue, may nakita ka pang hemoglobin or red blood cells, definitely, you can say na bata pa ito kasi kung millions of years, dapat wala na. No? Sobrang dried up na to, sobrang decomposed na to, sobrang tuyong-tuyo na to. Diba? Wala ka na talaga makita na ebidensya ng ganitong bagay. However, it disproves, kapatid, yung standard view ngayon ng science regarding the dinosaurs because they're trying to prove to us na millions of years when apparently hindi pala millions of years, thousands of years pa lamang, mga kapatid. And when we talk about the Noah's Ark and yung pinag-uusapan yung kinds and species, and paano kaya, kapatid, na nakapasok naman yung mga dinosaurs kung totoo nga sabi ng Panginoon na every kind of animal pinapasok ng Lord sa Noah's Ark or sa Arko? Paano kaya sila nagkasya? Yung lalaki, yung mga higante yun, di ba? And one understanding for us to have is that nung pinapasok po ni Noah yung mga dinosaurs, kung sakali nagpasok siya ng mga dinosaur doon, ay hindi po niya pinapasok yung mga malalaki. I mean yung mga adults na, kundi mga babies pa sila or kids pa sila nung sila pinapasok sa Noah's Ark. Not fully grown adults, but just in their younger years. Ito po mga dinosaurs na to. And para sa ating kaintindihan, kapatid, higante po ang arko ni Noah. 450 feet long, 75 feet wide, and 45 feet high. Napakalaki po nito. Hindi po ito maliit, kapatid. Higante po ang arko ni Noah. And so it can fit a lot of creatures, even yung mga malalaking sauropods. Siguro hindi lang yung super giant na sauropods, no, na nasa 60 feet and above or 40 feet and above. But we believe, kung ito pa yung mga pinag-uusapan natin, yung mga babies, kasyang-kasya po talaga siya. And marami rin po nagtatanong, bakit ang daming species ng dinosaur, bakit ilan lang yung nakapasok kung sakasakali? Di ba? Kasi ang instruction po ng Panginoon kay Noah, hindi po lahat ng species of, all of species of animals, but all, sinabi ng Panginoon, yung
take every single different of creature of every kind, two of every kind, not every species. So meaning, kung ano yung kind lang, kunwari, pinag-usapan natin about mga dogs lang, hindi sinabi ng Lord na lahat ng breed ng dogs ilalagay mo ron. Every kind of animal lamang ang pinag-uusapan. So, we believe that there were only certain dinosaur creatures na nilagay po ng Panginoon sa arko ni Noah. No? Although we cannot prove it right now, but this is a good theory for us to understand, kapatid, kung ano po yung nangyari. Kung sakasakaling ipinapasok po ng Panginoon ang mga dinosaurs in the Ark of Noah. So, malaking tanong sa atin mga kapatid, brother, sister, totoo ba ang mga dinosaurs? Were dinosaurs true? Yes. We believe in unequivocal na talaga pong ang dinosaurs ay totoo. Wala pong dahilan para hindi po tayo maniwala sa mga dinosaurs, and based upon science, based on history, yes. And also based on the Bible. The only thing that we are disagreeing at is number one, yung theory of evolution, yung millions of years of timeline, kapatid, that dinosaurs did not exist with or coexist with human beings. We believe that humans, we are the rulers of this world, di ba? Tulad ng binigay ng Panginoon kay Adam to rule upon this world. Although, yes, nakorrupt po ang mundo na to dahil through the sin of man, through Adam, nagkasala siya. And so the rulership ng mundo na to ay napunta sa kaaway. However, we still believe that the humans are still superior than any other being. No? And we believe that there were times na coexist ang mga dinosaurs at ang mga tao. So based upon the Bible, tulad ng binasa kanina natin sa Job chapter 40 and in Job chapter 41, the behemoth and the Leviathan, or sabi nila, Leviathan, they coexisted with the human beings. So ang kapatid, ang tanong natin, kung sakaling may mga dinosaurs, itong mga higante na to, saan kaya sila nanggaling, kapatid? Paano sila nakarating sa mundo na to? We believe, kapatid, na ginawa sila ng Diyos. Created by God, not through evolution. Hindi po sila nanggaling sa evolution, pero sila po ay generate ng ating Panginoon. Now, isang malaking tanong sa atin, kung mayroong mga dinosaurs, bakit din natin sila naabutan? Maaring tayo hindi na natin naabutan. Kasi, as you may know, di ba? Sometimes animals are being hunted down, being hunted down into extinction. Nauubos po sila. Their numbers can dwindle until the time talaga maubos sila, sapagkat minsan ginagamit silang pagkain, di ba? Sometimes they're seen as a danger, or they put into endangerment yung mga tao, and so they are being hunted down. But there's one thing that we can look into, napakaganda. Not every believer believes in the book of Enoch, but ito po ay naniniwala po tayo sa book of Enoch, although we do not say that this is canon, but it was also referenced in the Bible itself, in the book of Jude. Ay binanggit po ito pong book na ito, no? And sabi sa book of Enoch ay the Nephilim and the Watchers corrupted the natural order by sinning against the animals God had created. So, by this word, kung basahin natin yung literal na translation nito, kapatid, ano ba yung translation nito? Sabi dito, in 1 Enoch 7:5, and they began to sin against birds and beasts and reptiles and fish, and to devour one another's flesh and drink the blood. So pagmamasa natin, yung mga Watchers, they sinned against God, di ba? They mingled with the genetics ng humans, because supposed to be ang mga angels, they were not supposed to have any connection with or physical connection with the humans, but they did with the human women in the old days. And that's why we believe na unang-una nagkaroon po ng great flood dahil the Lord needed to cleanse ito pong generation na to. And together with that, kung pagbabase natin yung binabanggit sa 1 Enoch 7:5, it says that they sinned against the birds and beasts and reptiles and fish. And by this context, we believe that they did some genetic engineering, some form of genetic engineering. Thereby, what we believe is that dinosaurs were supposed to be peaceful, created by God. However, those terrifying ones like the T-Rex or the other, like the Spinosaurus, the ones that are very terrifying or very dangerous, I believe they were a result, kapatid, no experimentation na ginawa nitong mga Nephilim and the Watchers.
This is a theory that we have regarding this, and we believe this, kapatid, na isa po ito sa mga possible na pinanggalingan ng mga dangerous ones. However, the peaceful ones like the Brontosaurus, the Brachiosaurus, we believe ito po yung talagang created ng Panginoon. But you can look into it, you can test this, and you can research upon this, kapatid. But we believe, at the end of the day, it's still God who created the dinosaurs. Yung process lang kung paano nangyari yung mga nangyari. We believe that somehow the Nephilim and the Watchers had a hand kung bakit naging prevalent yung pagiging violent ng mga animals na ito. Okay? And can the evidence and the Bible align? Pwede bang magtugma, kapatid, ang Biblia at ang ebidensya? Yes, kapatid. Yes, definitely. As we just mentioned a while ago with some of the things that we mentioned, just like yung mga Ica stones, yung Acambaro figurines, yung Phaloxy River footprints ng tao at ng mga dinosaurs na pinagsama, di ba? And even the Bible itself, it says something about the behemoth and the Leviathan. There are many things that we can discuss kung saan pinoprove ng Panginoon ang existence ng dinosaur and the Bible. And it does not ever disprove the Bible. It actually confirms it, kapatid. Mas pinatutunayan ng mga dinosaur na may totoong Diyos. Many people believe that dinosaurs are proof that the Bible is false and God does not exist. But this is far from the truth, kapatid. Because when we uncover the real biblical narrative behind these mighty creatures, it doesn't shake our faith. It boldly affirms the scripture na mayroong totoong almighty living God, na mayroon tayong Diyos, mayroon tayong makapangyarihang Diyos na nanglikha sa ating lahat, kapatid. And so, kapatid, you ask, kapatid, are the dinosaurs true? Do they align with the Bible? Yes, a definite and a resounding yes, that there are dinosaurs. There were dinosaurs, and we can prove it with the Bible and also with science. The only thing is, we do not believe the falsehood of the millions of years, kapatid, and that there was no time na coexist ang mga humans and the dinosaurs. We believe that they did coexist, and we believe that these mighty creatures were created by God, as mentioned and as powerfully discussed or quoted by the Lord in the book of Job, chapter 40 and chapter 41. And so, we hope, kapatid, that you enjoyed our topic for today. What a wonderful topic na binigay sa atin ng ating Panginoon regarding the dinosaurs or the terrifying lizard, the terrifying giant lizards. And again, this is 11th Rock Punzalan Investigative, where we are seeking the truth and we talk about the context, we talk about the revelation of the Lord, and at the end of the day, we are here to lead hearts back to Jesus Christ. And kapatid, if you have any comments, any suggestions, or any feedbacks, or anything that you'd like kung ano yung pag-usapan natin next topic on the next video, please reach out to us in our social media platforms. And titignan po natin yung mga topic na binigay nyo at pag-usapan natin yan. As long as, kapatid, mapag-usapan natin ang katotohanan at ang katotohanan nito ay nagpo-point back sa ating Panginoong Hesukristo. Maraming pong salamat sa inyo. Pagpalain kayo ng ating Panginoon, and see you next time. God bless. Dati takbo ng takbo, layo sa'yo, paastig lang ako, puno ng galit, reklamo, pero wasak pa rin sa dulo. Ikaw yung